Tayo ngayon mga kapatid ay nasa ikalawang araw ng banal na triduo ng Panginoong Hesukristo, ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa Biyernes Santong ito, ating itinutuon ang ating isipan at ang ating puso sa banal na krus ng Panginoon. Ang krus ng Panginoon ay isang mahalaga na bahagi ng ating pananampalataya at buhay bilang mga Katoliko at Kristiyano. Pero paano ba natin tinitingnan talaga ang krus? Knowing that today we are to venerate the cross of Jesus, somehow the automatic and natural response of our minds is this: that the cross is a beautiful image that brought about salvation. It is an image that reminds us of our salvation. Well, that is true. That is right. Tama naman. Pero kulang. Kung ang tingin mo lamang sa krus ng Panginoon ay isang summary lamang, medyo mahihirapan kang unawain ang tunay na kahulugan nito. Paano ba natin dapat makita o maunawaan ang krus ng Panginoon na ating pararangalan sa hapong ito? Let us try to understand the process of the crucifixion. The cross will be meaningless away from the suffering of Christ. Ang krus ay walang kahulugan kung ito'y hiwalay sa sakripisyo at pagpapakasakit ng Panginoon. Kaya dapat nating unang-unang maunawaan ay ang dinanas ni Kristo. Ano ba ang kanyang dinanas sa pamamagitan ng krus? Sabi ni Dr. Brand Pitre, isang eksperto sa banal na kasulatan, 3 bagay ang masasabi natin sa krus ng Panginoon. Number 1, that it is a cruel cross. There is such a thing as the cruelty of the cross. Why is the cross cruel? Malupit. Bakit malupit ang krus? Dahil ang proseso ng pagpapako sa krus ay isang malupit na parusa. Ang karamihan sa atin ang alam lang na kinamatay ng Panginoon ay yung nandoon siya sa krus, ipinako. Pero kanina, siguro yung napanood natin ang sinakulo, ang pagninilay at pagdarasal ng mga istasyon ng krus o daan ng krus. Ito'y isang mahabang proseso, oras ang binibilang. Oras ang binibilang. Bago ka pa ipako sa krus, ika'y hahagupitin muna. Ang mga matatandang dokumento na isinulat ng mga ancient authors, like Valerius and Josephus, kung babasahin mo ang kanilang mga isinulat tungkol sa pagpaparusa ng mga Romano, sinasalarawan doon na kailangang hagupitin. Sinasalarawan doon kung anong itsura ng mga nakapako sa krus. Sinasabi nila na habang sila'y nakabayubay sa krus, ay nalalaglag ang mga bahagi ng laman ng katawan. Ganun katindi. The lacerations that they incur through the lashing that they received. Sugatan na ang buong katawan. Sugatan ang buong katawan. At pagkatapos ay bibit-bitin ng krus. At habang binibit-bit ang krus ay hinahampas. Pinahihirapan. Doon sa Jerusalem, may tinatawag tayong Via Dolorosa. Yung talagang daan ng ating Panginoon tungo sa Kalbaryo. At mahabang lakaran iyon. Mahabang lakaran. Nung nagpunta kami roon, ako'y siguro mga around 33 years old, some 7 years ago. Pero napagod ako. Wala pa akong bit-bit na krus. Ang hirap lakarin. Dahil yung lugar ay hindi isang patag na lugar. Akyat baba. At bit-bit mo ang krus habang ika'y sugatan,
at patuloy niya hinahampas? Hanggang marating ang lugar kung saan ikay ipapako na. At habang ikay nakapako sa krus, hindi ka mamamatay sa mga pako na susuot sa iyong kamay at paa. Ikay mamamatay sa kakulangan ng hininga. Kulang ang iyong hininga. Dahil ikay nakabayubay, ganun katindi ang pagpaparusang ito. It is so cruel, inhumane, because it is an exhibition of power that somebody can make another person suffer. Kaya nga doon sa narinig nating ebanghelyo ngayong araw na ito, narinig natin na sinabi kay Jesus ng gobernador na si Pilato, hindi mo ba alam na kaya kitang ipapako sa krus? Ito'y pagpapakita ng kapangyarihan ng tao sa buhay ng iba. It was a cruel punishment. The cross is cruel. Number 2, sabi ni Dr. Brand Pitre, itong krus ng Panginoon ay krus ng kahihiyan. A cross of shame. Not just embarrassment. No, embarrassment nga, hirap na tayong tanggapin. Yung mapahiya ka. Lalo na yung shame. Kahihiyan. Ang krus na ito'y krus ng kahihiyan. Bakit kahihiyan? Crucifixion is a punishment for the lowest kind of people. It was the punishment for slaves, for non-Romans, para sa mga dayuhan. Ito'y para sa mga alipin, sa pinakamabababang uri. At kapag ikay nahatulan na ipako sa krus, yung Via Dolorosa, it was really, literally a walk of shame. Dahil yung daan ng Via Dolorosa ay daan kung saan napakaraming makakakita sa iyo. Kaya nga yung dalawang kasama ng Panginoon na ipinako sa krus, walang pangalan sa Ebanghelyo. Dahil ito'y isang kahihiyan. Ayaw ng pamilya na ma-associate siguro. Ayaw ng sino mang kamag-anak ang ma-associate siguro. Makonekta ang pangalan doon sa nakapako sa krus dahil ito'y isang kahiyahiyang pangyayari. Pinalakad at nakikita ng marami. Kahihiyan. Hindi lamang yun. Bakit pinasulat ni Pilato ang mga katagang Jesus Nazareno, hari ng mga Hudyo, sa iba't ibang lengguwahe? Dahil ang lugar kung saan siya'y ipinako ay isang lugar na dinadaanan ng maraming tao, and during that time, it was a season for a feast. And hundreds of thousands of people were going to Jerusalem and passing through that exact location. And everyone could see the crucifixion. Ancient writers even described that many of those who were crucified naked. Wala talagang saplot sa katawan. Ganun ang kahihiyan na nararanasan sa pagpapako sa krus.
Number 3, Dr. Brand Petres said that the cross of Christ is a cross of curse. Sumpa. Ito'y sumpa. Dahil sa kanilang paniniwala, itong taong ito na tumanggap ng ganitong uri ng kahihiyan, na ganitong uri ng parusa, ay dulot din siguro ng mga pangyayari sa buhay nila. At ito rin ay makakaapekto sa buhay ng kanilang angkan. Ito rin ay isang pagtatakwil sa Kanya ng Diyos. That's why it is a curse. When a person is judged to be guilty, and to be crucified, sentenced to be crucified, the people see him as accursed, rejected by God. Itinaboy na, itinanggi na. At alam niyo ang pakiramdam ng naitaboy? Alam niyo ang pakiramdam ng rejected? Ng isinumpa? Ganun katindi ang krus ng Panginoon. Now, Father, how can we really look at the cross knowing those things about the crucifixion? Paano magkakaroon ng kahulugan sa buhay ko ito? We should ask a question. Why? With such kind of punishment, cruel, shameful kind of punishment. Why? Why did he have to go through that kind of punishment, that kind of experience, of suffering? Dahil ang gusto ng Diyos ay tunay tayong iahon. Tunay tayong iahon. At si Jesucristo na tunay na taong katulad natin, at tunay din namang Diyos, ay kinailangang danasin ang lahat ng hirap na dinadanas ng bawat isa sa atin. God sent His Son into the battle, into our person. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak sa pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao. Bakit pinakamalalim? Dahil kapag ikay nahihirapan, kapag ikay hirap na hirap, doon lumalabas ang tunay na ikaw. Kapag madali ang buhay, smile lang. Kapag hindi ka dumadanas ng hirap, pangit ng ugali kasi hindi naman niya alam yung nararanasan ng iba. Kaya hinayaan ng Diyos na ang Kanyang bugtong na anak ay maging tao at maranasan ng pinakamalalim na bahagi, pinakamababang bahagi ng pagkatao. Pagiging sadlak, pagdurusa. And from there, He battled against death. He battled against sin so that we may be saved. Ang ibig sabihin, yung tatlong sinabi natin tungkol sa krus ng Panginoon ay mga bagay na ating dinadanas dahil sa ating pagiging mahina, dulot ng kasalanan, dulot ng paghihirap. Isipin mo ang pinakamahirap na karanasan na dumaan sa buhay mo. Hindi ba't napakalupit ng karanasan na yan?
Hindi ba't kahiya-hiya ang karanasan na yan? Hindi ba't ang pakiramdam mo'y nag-iisa ka na lang? And I'm sure we all have a share of this kind of experience, an experience of the cross. At kapag tayo dumadaan sa ganitong uri ng mga karanasan, iiyak ka. Iiyak ka na lang. Dahil sadyang napakahirap. Ang kahulugan ng krus ay Diyos na nakikiisa sa iyo sa iyong pag-iisa. God being with you in that lowest part of yourself, in that lowest experience, He is with you. We venerate the cross not because it is just a beautiful, consoling image, but because it is a reminder of the pain and suffering of humankind that Jesus went through also, so that we may be saved. Sa hapong ito, sabi nga ng mga matatanda, patay ang Diyos. Siguro'y maaari nating gamitin yun para paalalahanan ng ating sarili na tayo rin ay kailangan bumangon. Kailangan ding magising. Kailangang mamulatan. Dahil namatay ang Diyos para sa iyo.